Ang kwento ng World Balance ay halos kasing tanda ng kasaysayan ng modernong sapatos sa Pilipinas, mula sa pagiging simple at praktikal na sapatos para sa pang-araw-araw na gamit hanggang sa pagiging isa sa mga pinakapopular na brand ng lokal na footwear. Ang World Balance ay naging kabahagi ng maraming Pilipino sa loob ng mahigit 4 na dekada. Matagal na itong kilala sa mga pamilyar na sneakers at performance shoes na umaangkop sa aktibong pamumuhay ng mga taga-Pilipinas, mula sa basketball court hanggang sa kalye. Ngunit sa likod ng tagumpay nito, mayroon ding mga usapin at hamon na humarap sa kumpanya sa mas modernong panahon. Sa pagsusuri nito, tatalakayin natin kung paano nagsimula ang World Balance, sino ang mga nasa likod ng brand, bakit ito pumatok sa masa, magkano ang presyo ng kanilang mga sapatos, saan ito nagmula, at ano ang kaugnayan nito sa New Balance. Ang World Balance ay tinatag noong dekada 80 na magkakapatid na sina Arsenio Chong, Armani Chong at Sin Chong sa Caloocan, Metro Manila, bilang isang lokal na tatak ng sports, footwear at kasuotan. Mula sa simpleng pagbebenta ng mga sapatos, unti-unti nilang pinalago ang negosyo hanggang sa maging isa sa mga pangunahing pangalan sa industriya ng sapatos sa Pilipinas. Ang pamilya Chong pa rin ang nagpapalakad ng kumpanya sa kasalukuyan. Isa sa mga anak ng orihinal na tagapagtatag nito na si Barnaby Chong ay nagsilbing president at CEO simula pa noong 2006. Ang brand ay bahagi ng mas malaking korporasyon na ngayon ay kilala bilang CHG Global Incorporated na sumasalamin sa kanilang pag-diversify ng produkto at linya ng negosyo. Ang simula ng World Balance ay hindi marangal tulad ng isang luxury brand sinuman. Ito ay isang ordinaryong negosyo ng sapatos na may pangarap na maghatid ng komportableng footwear para sa mga aktibong Pilipino. Ayon sa kanilang website at official narrative, ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pares ng sapatos at sa dedikasyon ng pamilya sa pagpapabuti ng produkto para sa kanilang mga customers. Maraming dahilan kung bakit sumikat ang World Balance sa Pilipinas. Unang-una, ito ay brand na pinagmamalaki ng mga Pilipino dahil ito ay homegrown, isang produkto na likha at pinalago sa loob ng bansa. May sentimental na halaga sa marami ang suportahan ang sarili mong brand. Pangalawa, ang mga produkto ng World Balance ay kilala sa pagiging value for money. Sapat ang kalidad para sa pang-araw-araw na gamit, komportable at hindi masyadong mahal kumpara sa mga imported na tatak. Maraming consumers ang nagsasabi na kahit mas mura ang presyo, okay pa rin ang tibay at disenyo ng mga shoes na ito para sa casual wear at sports. Bukod dito, malaki ang naging epekto ng mga kolaborasyon at marketing nito. May mga limited edition at co-branded collections kasama ang Disney, Star Wars at iba pang pop culture brands na nakatulong upang makuha ang atensyon ng mas batang audience. Ang aktibong partisipasyon ng brand sa sports sponsorships tulad ng pagiging official outfitter ng PBA team na Barangay Ginebra San Miguel ay nagdagdag ng visibility at affinity sa merkado. Ang presyo ng World Balance shoes sa Pilipinas ay kadalasang mas mababa kumpara sa mga international brand. Sa maraming mga shopping sites at physical stores, makakakita ka ng mga pares na nagsisimula sa humigit kumulang 1,000 hanggang 2,000 piso lamang para sa mga basic o everyday casual sneakers. Sa mga espesyal o kolaborasyon na linyang tulad ng Disney by World Balance o limited editions designs, ang presyo ay maaaring umabot sa 3,000 hanggang 5,000 o higit pa. Sa mga premium o performance shoes, maaaring mas mataas pa, depende sa modelo at features. Ito ay ilan lamang sa mga pangkaraniwang price range ng brand base sa mga obserbasyon ng mga mamimili sa lokal na merkado. Ang World Balance ay isang brand na lokal na itinatag at lumago sa Pilipinas simula noong 1980s. Ang kumpanya ay nakabase sa Metro Manila at lumago para magkaroon ng higit sa 200 retail outlets sa buong bansa, pati na rin ang pag-export ng produkto sa ibang bansang tulad ng Singapore at United Arab Emirates. Maraming mamimili ang nagtatanong kung ang sapatos ay gawa sa Pilipinas o imported. Kadalasan, bagamat ang brand ay Pilipino, ang aktual na pagmamanupaktura ng ilang produkto ay maaaring outsourced o ginawa sa ibang lugar tulad ng China, gaya ng ibang footwear brands. Ito ay pangkaraniwan sa industriya ng sapatos kung saan ang disenyo at brand ay Pilipino, pero ang paggawa ay ginagawa sa mga pabrika sa ibang bansa para makatipid sa gastos. Maraming tao, lalo na sa mga kabataan at mga nagriran ng sapatos online, ang nagtatanong kung may kaugnayan ng World Balance sa American brand na New Balance. Ang sagot, wala silang direktang relasyon. Ang World Balance ay isang hiwalay na brand ng Pilipino, samantalang ang New Balance ay isang century-old American multinational footwear company na itinatag noong 1906 sa Boston, US.
ng si William J. Riley at kilala sa premium athletic shoes at apparel. Ang pagkakahawig ng pangalan ay tila nagmula lamang sa paggamit ng salitang balance na maaaring nagpahiwatig ng ideya ng magandang foot support o komportableng sapatos. Hindi ito copy o sub-brand ng New Balance, dalawang magkaibang kumpanya sila na umiiral sa magkaibang merkado at may kompletong hiwalay na corporate history at operasyon. Bagaman may ilan na nagmumungkahi online na tila may inspirasyon ng design ng World Balance mula sa mga sikat na sneakers silhouettes, hindi ito opisyal na kinikilala bilang plagiarism o illegal na pangungopya. Ang mga palagay na ito ay kadalasang batay sa subjective at impression dahil pareho nilang ginagamit ang stratehikang sneaker culture at hindi dahil sa umiiral na legal o corporate na ugnayan sa pagitan ng dalawang brands. Hindi may iwasan na habang lumalaki ang isang kumpanya ay may mga hamon at kontrobersiya ring haharapin. Isa sa pinakabagong issue na umusbong laban sa World Balance ay ang legal na kaso na kinasasangkutan ng kumpanya kaugnay ng tax evasion. Noong Hulyo 2025, ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Department of Justice ay nagsampan ng 34 na kriminal na kaso laban sa CHG Global Incorporated, ang corporate entity ng World Balance, dahil sa umunoy hindi tamang pagbabayad ng buwis at paggamit ng mga fictitious receipts na nagdulot ng tinatayang 178.8 million pesos na tax deficiency. Ang mga kaso ay sumasaklaw sa mga taong nag-uulat ng mga financial statements mula 2018 hanggang 2021 at kinabibilangan din ng mga corporate officers ng kumpanya. Ang usaping ito ay nagdulot ng mas malalim na diskusyon sa publiko tungkol sa transparency at corporate responsibility, lalo na sa isang kilalang brand na malaki ang footprint sa lokal na merkado. Ang mga nasabing kaso ay nagpapakita na kahit ang mga kilalang kumpanya ay hindi exempted sa pag-uugaling legal at pagsunod sa batas ng bansa at nagiging mas mabigat na pinagmamasdan ng publiko ang kanilang mga operasyon. Bukod sa legal na issue sa buwis, mayroon ding mga feedback mula sa mga mamimili at user reviews tungkol sa kalidad ng ilang modelo. Ang iba ay nagsasabi na ang kalidad ay mas mabuti kaysa sa inaasahan para sa price range, habang ang iba naman ay nagsasabing mas mabilis masira ang ilang modelo kapag ginamit sa mas demanding na aktibidad tulad ng mabilis na pagtakbo. Ito ay normal sa anumang brand na may malawak na lineup at ang mixed feedback ay bahagi ng reality ng consumer market. Sa kasalukuyan, nananatili ang World Balance bilang isang kilalang local brand sa Pilipinas. May malawak itong retail presence sa mga pangunahing malls at footwear stores at marami pa rin ang humahanap ng kanilang mga produkto dahil sa affordability at local identity. Marami ring nagagawa ang brand sa pamamagitan ng kolaborasyon, sponsorship at marketing partnerships na magpapatibay sa kanilang visibility at relevance, lalo na sa sports market at lifestyle segment. Gayunpaman, ang merkado ng sapatos at athleisure ay napaka-competitive hindi lamang sa pagitan ng local brands kundi pati na rin sa mga international brands tulad ng Nike, Adidas, Puma at New Balance na may malaking marketing budget at global appeal. Ang World Balance ay kasalukuyang posisyon ng sarili bilang value for money brand na may sariling niche sa lokal na merkado lalo na sa mga consumers na naghahanap ng abot kayang ngunit functional na footwear. Ang World Balance ay hindi lamang isang brand ng sapatos, ito'y bahagi ng kolokyal na karanasan ng maraming Pilipino. Mula sa mga unang taon nito noong dekada 80 hanggang sa pagiging isa sa mga pinakapamilyar na local footwear brands, ang World Balance ay nagbigay ng maraming pares ng sapatos na sinusuot sa eskwela, trabaho, laro, pang-araw-araw na lakad. Ang kwento nito ay kwento rin ng pagyabong ng lokal na industriya sa harap ng mga hamon ng global competition at modernong negosyo. Bagaman may mga tanong tungkol sa kalidad, external perceptions at mga legal na issue na kinakaharap ng kumpanya, hindi may kakailan na malaki pa rin na naging papel ng World Balance sa buhay ng maraming Pilipino at sa industriya ng sapatos sa bansa. Ang pagkakaroon ng malakas na local na brand ay nagbibigay ng halaga hindi lamang sa ekonomiya kundi sa kultura at identity ng mga mamimili. Sa harap ng patuloy na pagbabago ng merkado at pagtaas ng expectations ng mga consumers, patuloy ring susubok ang brand upang mapanatili ang loyalty at relevance nito sa mga susunod na henerasyon.